Guys, lately nga umuulan ng hapon hanggang gabi. Kaya naman alamin natin kung ganun rin ba ang lagay ng panahon ngayong umaga kasama ni Amor La Rosa. Salamat sa inyo, Carla. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Magandang umaga sa iyo, Amor, at sa ating mga televiewers. Mr. Aurelio, para sa mga kabayan natin na kagigising pa lamang, ano bang ay inaasahan natin na magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Miyerkules? Tama sa parang sa araw nito at sa nakita natin satellite image 3 ay wala tayo namamata ng low pressure area o bagyo dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa mga katuwid, magandang ating panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Bahagyang lalamig ang panahon dito sa Eastern Visayas, sa buong Mindanao at kasama din ang Palawan. Dahil sa intertropical convergence zone, so inaasahan po natin na magiging maulap at may mga light to moderate rains at thunderstorm. Sa Metro Manila at sa lalamig bahagi nating bansa ay nakakaranas tayo ng bahagyang maulap at inaasahan pa rin natin mga isolated na pag-ulan o thunderstorm mamayang hapon o gabi. Okay, Mr. Aurelio, since nabanggit mo na ito pala nga Eastern Visayas at pati na rin ang Palawan, so yan ay portion of Luzon na rin, ay naapektuhan na rin itong itinatawag natin na ITCZ. Ano bang dahilan at bahagyang umaakyat palalo itong epekto ng ITCZ na ito? Dalawang dahilan ito kung bakit itong intertropical convergence zone ay kumikilos na panorte o patimog. Dahil po yan una-una, ito yung direktang sikat ng araw. Kung saan ang direktang sikat ng araw, doon mismo ang intertropical convergence zone o ITCZ. Sa ngayon, ang ITCZ ay dito banda sa buong Mindanao. Pangalawang dahilan, itong ridge ng high pressure area. Itong ridge ng high pressure area, tinutulak niya itong ITCZ kung saan siya pupwesto itong intertropical convergence zone. So ayan po mga kababayan, nalaman po natin, natandaan po natin na itong ITCZ ay naapektuhan po nitong direktang sikat ng araw at pati na rin po nitong ridge ng high pressure area. Follow-up question lang po, Mr. Aurelio, mga hanggang kailan po kaya inaasahan natin na magtatagal itong ITCZ dito sa bahagi ng Mindanao? Sa nakita namin, within 3 days mula ngayon ay Wednesday, Thursday, and Friday, ay mananatili ito sa Mindanao itong intertropical convergence zone. At inasa pa natin ito aakyat habang ito ay papalapit ng tag-ulan at sa pagdating ng buwan ng July, August, September, itong ITCZ ay nasa bandang Luzon at Visayas. Okay, so talaga palang ito maaabot na itong bahagi natin dito sa Luzon. Kaya antabayanan po natin ang mga development dito sa paggalaw ng Intertropical Convergence Zone. Mr. Aurelio, eto naman po, kahapon po ay nawala na sa pagtaya ng Pag-asa itong diffuse tail end of a cold front na nakaapekto at nagpaulan naman sa mga kabayan natin dyan sa Luzon. Pero bakit po, kung makikita natin ngayon, empty sat imagery, bakit may mga kaulapan pa rin po na namumuo dito sa bahagi ng Luzon? Tama. Itong nakikita natin na mga kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon ay hindi dahil yan sa intertropical convergence zone dahil itong ITCZ nasa bandang Mindanao. Ito yung ridge ng high pressure area na apektuhan itong malaking bahagi ng Luzon. So pag ang ridge ng high pressure area na apekto sa isang lugar, ay good weather po yan at kakaunti mga kaulapan na mabubuo dito. Okay, so ayan po para sa mga kabayan natin dito sa Luzon. Ayan po, alam na po natin kung bakit po tila may mga kaulapan pa rin at ito nga po ay dulot ng ridge ng high pressure area. Ayan, maraming salamat po Mr. Aurelio sa inyo binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre po dagdag kaalaman na rin para sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyo, Amor, at sa lahat ng ating mga televiewers. Paalala po, ay hindi pa rin tag-ulan pero inaasahan pa natin mga pag-uulan or thunderstorm sa hapon o gabi. Okay, yan po mga kabayan natin. Hayan nga natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster dito mismo sa Pag-asa. Ito na po ang latest sa lagay na ating panahon. Bukod po sa Mindanao, umabot na po sa Eastern Visayas at Palawan ang epekto ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Dahil dito ang mga nabanggit na lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may light to moderate rains or thunderstorms. Dito naman po sa atin sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap na paminsan-minsan po ay maulap ang kalangitan at posible pa rin pong makaranas ng isolated rain showers or thunderstorms. Mga
kabayan, nitong mga nakarang araw, naobserbahan nyo rin ba ang bahagyang paglamig ng ating panahon dahil po sa mga pag-ulan? Ngayon araw na ito, alamin po natin ang agwat ng temperatura na inaasahan natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Luzon po, mataas na dito sa atin sa Metro Manila ang 24 to 34 degrees Celsius at dyan naman po sa Baguio City meron lamang 16 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi City, mainit pa rin po ang panahon, yan ay 26 to 33 degrees Celsius at dyan naman sa Tagaytay City, bahagyang mababa po, yan ay 21 to 32 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Visayas, pinakamataas na po ang temperatura. Diyan po yan sa Metro Cebu. Yan ay 26 to 32 degrees Celsius. At diyan naman po sa Iloilo at Bacolod, may 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Mindanao, pinakamataas na po sa Cagayan de Oro. Yan po ay 24 to 32 degrees Celsius. At dito naman sa may Zamboanga, bahagya rin pong malamig. Yan po ay 23 to 32 degrees Celsius. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po si Amor La Rosa. Magandang umaga. Balik sa inyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Amor.